Lord, kailangan kita. Hi there, kumusta ka? Nasa sitwasyon ka ba ngayon na parang feeling mo hindi mo na kayang humakbang pa? Today, I'd like to encourage you. It's okay to admit, Lord, kailangan kita. Hindi ko po kayang mabuhay ng mag-isa. Please, take over. At para sa akin, that's one of the sweetest prayers one could utter to God. Kasi naging panalangin ko rin yun sa Kanya. And I also remember one of the sweetest prayers of Nehemiah sa Bible. Napakaiksi lang nun at sabi niya kay Lord, Lord, palakasin mo ang aking mga kamay. Noong mga panahon na pinagdasal yun ni Nehemiah, napakaraming opposition sa kanya. Siya yung nagre-rebuild ng temple. Maraming nagda-doubt, maraming nagmamock sa kanya. But at that time, he knew hindi niya kayang mag-isa. So he asked God to strengthen the works of his hands. Kasi katulad ni Nehemiah, ang gusto lang rin naman natin is magpatuloy pa talaga sa buhay. Kahit most of the time, pagod na talaga tayo. At isa sa magandang lesson sa prayer ni Nehemiah, hindi siya nag-pray na alisin ng Lord yung problema niya. Ang hiningi niya lang sa Lord, lakas para magpatuloy pa. Dahil most of the time, hindi naman natin kailangan ng escape sa sitwasyon natin na mahirap. All we need ay yung lakas na nanggagaling sa Diyos para harapin yung pagsubok ng buhay. Because the truth is, we all need God's strength. Apart from Him, we can do nothing. And God is so gracious and a loving God. He wants to have a personal relationship with you. At doon din matututunan natin na gaano ka man kayaman, gaano man kalawak yung support system mo, that will never be enough. Dahil Diyos lang ang pwedeng magbago sa buhay at sa sitwasyon mo if you allow Him to. Kaya kapit lang tayo, dasal pa tayo. Hayaan mo this time, siya yung mag-lead sa'yo. At kung hindi mo na alam kung anong prayer pa ba ang pwede mong sabihin to touch the heart of God, you can just simply say, Lord, kailangan kita. And your Savior, Jesus Christ, will always come to the rescue. Kapag nakialam ang Diyos sa buhay mo, makikita mo ang kamangha-manghang bagay na ginagawa ng Diyos sa sitwasyon mo ngayon.